Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Les Miserables na napalabas noong 2012. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax love you. Noong 1815 sa France, nakita ng isang pulis na nagngangalang Jave ang isang grupo ng mga bilanggo na nagpupumilit na ilipat ang isang malaking barko gamit ang mabibigat na lubad. Kapag nakumpleto na ang gawain, inutusan ni Jave ang isa sa mga bilanggo, si Jean Valjean, na kunin ang isang nahulog na bandila. Sa pagtataka ng lahat, ipinakita ni Jean ang hindi kapani-paniwalang lakas sa pamamagitan ng pag-angat ng mabigat na bandila at paghagis nito sa paanan ni Java. Nang maglaon ay nalaman na si Jean Valjean ay nakatanggap ng conditional release. Nasentensyahan siya sa pagnanakaw ng tinapay para sa nagugutom na anak ng kanyang kapatid. Ang orihinal na sentensya ay 5 taon. Ngunit dahil sa ilang mga pagtatangka sa pagtakas, pinalawig ito sa 19 na taon. Jave Hans John, isang espesyal na dokumento na dapat niyang dalhin sa lahat ng oras. Kung hindi, huhulihin na naman siya. Si John ay gumagala sa bansa para maghanap ng trabaho at tirahan, ngunit dahil sa kanyang kriminal na record, siya ay tumalikod sa lahat ng dako. Itinuturing siya ng mga tao na mapanganib at hindi man lang siya hahayaang manatili sa isang simple, matatag, at sa huli ay pagod na pagod. Lumingon siya sa simbahan. Doon siya napansin ng isang obispo na dahil sa kabaitan. Iniimbitahan si Jean sa hapunan at pinapayagan siyang manatili sa gabi. Si Jean ay nagpapasalamat na tinanggap ang mabuting pakikitungo. Tinatangkilik ang pagkain at init. Ngunit sa gabi, ninakaw niya ang mga pilak ng obispo at tumakas. Sa umaga, nahuli siya at ibinalik sa pagkagulat ng lahat. Sinabi ng bishop na ibinigay niya ang pilak kay Jean at nagdagdag pa ng 2 pilak na kandelero. Pagkatapos ay hiniling niya kay Joan na gamitin ang Reg Along ito para baguhin ang kanyang buhay. Ang mga salitang ito ay lubhang nakakaapekto kay Juan. Nagpasya siyang magsimulang muli sa isang malinis na talaan. Pinunit niya ang kanyang mga papel na parol at itinapon mula sa bangin pagkalipas ng 8 taon. Si John ay may-ari na ngayon ng isang pabrika at mayor ng isang bayan. Isang araw ay napansin niya ang isang babae na nagngangalang Fan sa mga manggagawa. Siya ay nahatulan dahil sa kanyang nakaraan. Siya ay may anak na hindi lehitimong anak, tinutuya ng mga taga-Cosette si Fanon, inaakusahan siya ng immoral na pag-uugali, kahit na ipinaliwanag niya na iniwan siya ng lalaking mahal niya. Niligawan ng workshop supervisor si Fantine, ngunit tinanggihan niya ito bilang ganti. Siya ay agad na tinanggal. Sinubukan ni Fanon na humingi ng tulong kay Jock, ngunit sa sandaling iyon ay pumasok ang mga pulis sa pabrika. Si Jave na ngayon ang chief inspector sa bayan. Hindi niya kilala si Jock, daw parang pamilyar ang mukha niya. Sa lalong madaling panahon matapos ang isang manggagawa ay nakulong sa ilalim ng isang kariton, iniligtas siya muli ni Jay, na nagpapakita ng napakalaking lakas. Nagsimulang maghinala si Vern na si John ang dating bilanggo na hinahanap niya sa nakalipas na 8 taon, ngunit wala pa siyang patunay. Samantala, desperado si Fantine na makalakam ng pera para matulungan ang kanyang anak. Nagbenta muna siya ng pendant na may portrait ng Coke, pagkatapos ay ang kanyang buhok, at kalaunan kahit ang kanyang mga ngipin, ngunit hindi pa rin ito sapat. Napipilitin siyang bumaling sa tanging opsyon na natitira sa kanya. Ang buhay sa kalye, ay nakakapinsala sa kanyang kalusugan. Isang araw ang isang agresibong customer ay nagdulot ng eksena at ang pulis ay tinawag na shaver, sinubukang arestuhin si Fantine, ngunit pumagitna si John. Nalaman niyang isa siya sa mga empleyado niya noon at gusto niyang tulungan si Fantine na sisihin si John sa hindi pagprotekta sa kanya noong siya ay tinanggal. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang anak at nangako si John na iligtas siya at si Cosette. Dinala niya si Fantine sa ospital pagkatapos makatanggap ng liham si Jave mula sa Paris, isang lalaking kahawig ni Jean Valjean ang naaresto. Sinabi niya kay June ang tungkol dito. Si Jean ay nabalisa at ang inosenteng tao ay maaaring magdusa dahil sa kanya. Alam niyang hindi siya papayag na mangyari ang kawalang katarungang ito sa gabi. Pumunta si Jean sa korte at ipinahayag sa publiko ang kanyang tunay na pagkatao, ngunit walang naniniwala sa kanya. Hiniling niya sa kanila na ipatawag si Jave. At pagkatapos ay bumalik siya sa ospital upang makasama si Fanon. Nilalagnat ang kawawang babae. Siya ay nahihibang at tinatawag ang kanyang anak na babae. Inaalo siya ni Jean at nangako na mahahanap niya si Cosette at magiging masaya ito. Nang marinig ito ni Fanon ay napapikit siya magpakailanman, payapa, at may pag-asa. Sa sandaling iyon, dumating si Hevia upang arestuhin si John na naiintindihan ng bayani na hindi siya makakabalik sa bilangguan. Kumuha siya ng kahoy na patpat upang ipagtanggol ang sarili laban sa espada ni Java, ngunit ang opisyal ay higit na may karanasan.
Mabilis niyang dinasarmahan si Jinjin at pagkatapos ay napilitang tumakas at tumalon sa Cold River para makatakas sa pagkakaaresto. Samantala, nalaman namin na ang anak ni Cosette Vine ay nakatira kasama ang 10RDA foster family. Pinipilit nila siyang magtrabaho bilang isang utusan. Ang mga foster parents ay nagsinungaling kay Fontaine na nagsasabi sa kanya na si Cosette ay may sakit at humihingi ng pera para sa kanyang pagpapagamot. Bagamat ang batang babae ay talagang ganap na malusog, ang sariling anak na babae ng 10RDA ay nakadamit tulad ng isang prinsesa. Habang si Cosette ay nagsusuot ng basahan, nakatira sa isang kwadra at nagsasagawa ng masipag na paggawa, nahanap ni Jean ang 10RDA Tavern kung saan niya nakita si Cosette sa unang pagkakataon. Tinulungan niya itong magdala ng mabigat na balde ng tubig at sinabi sa kanya ang trahedya na balita ng pagkamatay ng kanyang ina. Gusto ni Jean na isama ang babae, ngunit ayaw siyang palayain ng 10RDA. Habang nakikinabang sila sa kanyang paggawa, nagkukunwaring inaalagaan siya at humihingi ng pera para sa mga gastusin sa pagpapagamot. Binabayaran ni Jean ang haka-haka na utang ni Fanon ng higit pa sa hiniling nila. Saka lang siya pinayagan ng mag-asawa na kunin si Cosette. Di nagtagal pagkatapos dumating si Jave sa tavern, hinahanap pa rin si Jean at ang sakam na 10RDA na ikinalulungkot, hindi nang hihingi ng mas maraming pera. Tumakas sina John at Cosette sakay ng karwahe. Gayunpaman, sa gates ng lungsod, hinihiling ng mga gwardya na tingnan ang kanilang mga dokumento. Napipilitin silang tumakas, at agad na sinimulan ni Jave ang kanyang pagtugis gamit ang isang lubad. Sina John at Cos ay umakyat sa isang mataas na pader at nagawang mawala. Ang mga bayani ay nagtatago sa isang simbahan. Doon nila nakilala ang isang lalaki na minsang iniligtas ni John. Hinailan niya siya palabas sa ilalim ng isang mabigat na kariton bilang tanda ng pasasalamat. Pumayag ang lalaki na tulungan at itago sina John at Cosette sa mga pulis. Lumipas ang 9 na taon, naghahari ang kahirapan sa Paris at hindi nasisiyahan ang mga tao sa monarkiya. Iba't ibang kilusang pampulitika ang umusbong sa bansa, kabilang ang isang grupo ng kabataan na tinatawag na The Friends of the ABC. Nangangarap sila ng isang revolusyon upang mapabuti ang buhay nila bilang isang binata na nagngangalang Marius. Siya ay nagmula sa isang mayamang pamilya, ngunit tinalikuran ang kanyang relasyon sa kanyang mga kamag-anak at nabubuhay sa kahirapan. Ang kanyang kaibigan ay si Eponine, ang anak ng 10RDA. Matagal na niyang mahal si Marius, but doesn't dare confess her feelings to him. Isang araw ay nakita ni Marius si Jean at ang ngayon ay nasa kalye na si Cosette. Tinutulungan nila ang mga mahihirap at ang binata ay agad na umibig sa dalaga. Ngunit kinikilala din ng 10RDA si Jean at umaasa na kumita. Nagsisimula silang magplano ng isa pang pamamaraan. Muling lumitaw si Ver at ang kanyang mga katulong at nagkalat ang mga tao. Inalis ni Jean si Koza. Ngunit habang nagtatagpo ang kanilang mga mata kay Maria, nabighani ang binata. Nang maglaon, ipinaalam ng 10RDA sa pulisya na nakita nila si Jean Valjean Jave na muling hinanap siya. Samantala, hiniling ni Marius kay Eponine na alamin kung saan nakatira si Cosette. Nang gabi ring iyon, nagtitipon ng mga revolusyonaryo sa isang kafe. Hindi makapag-concentrate si Marius sa mga plano para sa pag-aalsa dahil patuloy niyang iniisip si Cosette. Tinutokso siya ng kanyang mga kaibigan at ang pinuno ng grupo at si Joel Ross ay hindi nasisiyahan na si Marius ay nag-ambala sa kanilang layunin. Hindi nagtagal ay nalaman ng mga tao ang tungkol sa pagkamatay ng nag-iisang opisyal na tunay na tumulong sa mahihirap. Ito ang nagiging spark para sa revolusyon. Habang naghahanda ang mga rebelde para sa labanan, dinala ni Eponine ang address ni Marius Co. Agad na lumabas ang binata upang salubungin ang dalaga. Naiisip din pala siya ni Cosette. Hindi niya nakakalimutan ang itsurang iyon. Dahil napilitang magtago sina John at Cosette, puno ng paghihigpit ang kanilang buhay. Ngunit ng gabing iyon, lumabas ang babae sa hardin at nakilala si Marius. Nine-love agad sila sa isa't isa. Si Eponine, na kanina pa nakatingin sa kanila mula sa malayo ay nakakaramdam ng matinding selos. Hindi nagtagal ay lumitaw si John sa hardin at inutusan si Cosette na bumalik sa bahay. Nagtago si Marius at nakakakuha lang ng panyo. Hindi sinasadyang nahulog ang dalaga. Sa sandaling iyon, pinaplano ng 10RDA at ng kanyang barkada na looban ang bahay ni Jean, ngunit malakas na binalaan ni Eponine sina Cosette at Jean tungkol sa panganib. Dahil sa kaguluhan, dumating ang mga pulis at napilitang tumakas ang mga kriminal. Napagtanto ni Jean na malapit na siyang mahanap ni Jave, kaya sinabi niya kay Cosette na dapat silang umalis kaagad papuntang England. Nagmakaawa ang dalaga na manatili, ngunit hindi binago ni John ang kanyang desisyon. Nag-iwan ng note si Cosette para kay Marius sa may gate at umalis. Nahanap ito ni Eponine. Itinago niya ito kay Marius at sinabi sa kanya na nawala si Cosette.
Tumakbo si Marius sa tahanan ng kanyang minamahal, ngunit walang nakitang sino man doon. Pagkatapos nito, bumalik siya sa kanyang mga revolusyonaryong kaibigan, nagbihis si Eponine bilang isang batang lalaki at sumama sa mga rebelde. Ang mga kabataan ay nagtitipon sa mga barikada at naghahanda na lumaban. Kinabukasan, itinigil nila ang isang prosesyon sa libing, nagtataas ng mga bandila, at kumanta ng mga kanta tungkol sa kalayaan at katarungan. Parami ng parami ang sumasali sa kanila. Kabilang sa karamihan ay si Jave, na nagpapanggap na isa sa mga revolusyonaryo upang mag-espiya. Di nagtagal ay nagsimula ang putok ng baril, inatake ng army ang mga rebelde na nagtayo ng mga barikada mula sa mga kasangkapan at iba pang mga bagay na itinapon sa kanila ng mga taong bayan mula sa windows. Napagtanto ni Anjos na kailangan ng scout. Ang mga voluntaryo ni Jave ay patuloy na nagpapanggap na isang kaalyado at nagbibigay ng maling impormasyon sa mga rebelde. Isa sa mga lalaki ang tumambad sa kanya. Nahuli si Jave. Nagsimula ang isa pang matinding sagupaan ng mga lansangan ng lungsod ay naging isang larangan ng digmaan. Sumugod si Mares na may dalang barrels ng pulveres sa barikada upang pigilan ang mga sundalo. Tinutukan siya ng isa sa mga umaatake at hinarang ni Eponine ang sarili para protektahan ang mahal niya. Siya ay nasugatan. Sa mga huling sandali ng kanyang buhay, binigay ng dalaga ang sulat ni Mariesco at ipinagtapat ang kanyang nararamdaman. Sumulat si Marius ng tugon at hiniling sa isa sa mga batang revolusyonaryo na ihatid ito kay Cosette. Ngunit hinarang ito ni John. Matapos basahin ang sulat, nagpasya siyang pumunta sa mga barikada upang iligtas si Marius na nakabalat kayo sa uniforme ng isang sundalo. Sumama si John sa mga rebelde. Sa una, inaakala nila na siya ay isang especially iya at itinali siya sa tabi ni Jave. Ngunit iniligtas ni John ang kanyang mga kasama sa pamamagitan ng pagkita ng mga sniper sa isang rooftop. Nagsisimula silang magtiwala sa kanya. Humingi ng pahintulot si John na personal na parusahan si Chavez, iniwan siyang mag-isa. Kinaligan niya ang kanyang dating kaaway at hinayaan siyang sumama sa gawaing ito. Gusto ni Jean na patunayan na siya ay isang mabuting tao. Si Jerry umalis at pinaputok ng panga ang kanyang baril sa hangin upang lumikha ng impresyon ng isang execution. Kinaumagahan, napansin ni Mares na dahil sa ulan, lahat ng pampasabog ay hindi na nagagamit. Halos wala na ang bala at marami na ang nakauwi. Ang mga batang mandirigma lamang ang nananatili sa mga barikada na kanilang pinagpasyahan na lumaban hanggang sa wakas. Gumapang ang isa sa mga pinakabatang revolusyonaryo upang mangolekta ng mga bala. Pinapalakas lamang nito ang determinasyon ng rebelde. Patuloy ang labanan. Gumagamit ang army ng mga kanyon at bumagsak ang barikada. Paunti-unti ang mga revolusyonaryo ang nananatili. Sinusubukan nilang magtago sa mga bahay. Ngunit ang mga taong bayan ay natatakot na buksan ang kanilang mga pintuan. Si Mares ay nasugatan at nawalan ng malay. Isinapanganib ni Jean ang kanyang buhay ay binuhat ang binata sa kanyang mga balikat at tumakas kasama niya sa pamamagitan ng mga imburnal. Samantala, at si Yoris at ang kanyang mga natitirang kasama ay nagbarikada sa isang abandonadong gusali. Sa kalaunan ay natagpuan sila, ngunit kahit nasa harap ng kamatayan at hindi banibitawan ni Yoris ang bandila. Naglalakad si John sa madilim at baha ng mga lagusan na dinadala si Marius sa isang daanan na nakasalubong niya ang 10 RDA. Ang lalaki ay nagnakaw ng isang mahalagang singsing mula sa kamay ni Mars na pagod na pagod. Sa wakas ay nakahanap si Jean ng labasan, ngunit hinihintay siya ni Jave. Nagmakaawa si Jean na payag ang dalhin si Marius sa ospital at nangakong susuko siya pagkatapos, pumayag si Jave at siya mismo ang tumalon sa ilog. Nagkamalay si Marius at nalaman ang nangyari. Gusto niyang hanapin ang kanyang tagapagligtas, ngunit unang nakipagkita kay Koza. Nakita ni Jay na masaya ang kanyang ampon at nagpasyang umalis. Sinabi niya kay Marius ang katotohanan tungkol sa kanyang sarili at binigyan sila ng kanyang basbas na magpakasal. Nangako si Marius na itatago ang sikreto. Ang mga batang mag-asawa ay ikinasal, ngunit napansin ni Cosette ang pagkawala ni Jean at nagsimulang mag-alala sa kasal. Dumating ang 10 RDA na nagpapanggap ng mga bisita upang magnakaw ng isang bagay, nakilala sila ni Marius at sinubukan silang itaboy. Inamin ni 10 RDA na nakita niyang niligtas ni Jean ang binata at ipinakita ang ninakaw na singsing. Sa wakas ay napagtanto ni Marius kung sino ang nagligtas sa kanya. Kasama ni Cosette, nahanap nila si Jean at nagpasalamat sa kanyang kabaitan. Masaya ang bida na makitang muli ang kanyang anak na babae. Masaya siya at ngayon ay makakaalis na siya sa mundong ito ng payapa. Ang diwa ni Jean Valjean ay sama-sama sa mga nagbuwis ng kanilang buhay. Para sa mga pangarap at kalayaan. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.